Good day everyone. Ayan, ang sunod po nating pag-uusapan dito po sa ating segment na Mathinik na Usapan. Ayan, ang sunod po nating pag-uusapan at ang ating pagtatalakayan po ngayon ay sino nga ba ang karapat-dapat na bigyan ng mas mataas na marka sa mathematics subject? Ito bang running for salutatorian and valedictorian na naka-perfect ng activity, naka-perfect ng exam, at naka-perfect ng performance? O kaya naman, itong ating math lit or math contestant. Ito yung estudyante na nalaban sa mga math competition. Ito yung estudyante na napili mo na magko-compete sa iba o sa labas ng paaralan. Okay, sino nga ba sa dalawa? No, sino nga ba sa dalawa ang karapat-dapat na mabigyan ng pinakamataas na marka sa math? Okay, i-share ko kaya ko nabuo itong video ito kasi personal experience na na-experience ko talaga ang senaryo. Okay? Sa akin tinuturo ang private school, yan, hindi ko na i-mention yung school na yon, na yung batang yon, hindi naman ako yung teacher, yun ay grade 10, ayan. Yung grade 10 na ito ay Math Olympiad contestant, at yung isa naman ay running for valedictorian. Ibig sabihin, matataas talaga ang marka sa mga ibang subject. Magaling sa science, magaling sa English, mataas. Pero pagdating sa math ay mataas din naman. Yun nga lang, ang kalaban niya itong math contestant. Ang nangyari sa senaryong ito, ang pinakamataas na nabigyan ng teacher ay itong running for valedictorian. No, na hindi siya nalaban, hindi siya nagko-contest. Kasi may mga ganun pong situation na magaling sa math pero ayaw lumaban, ayaw makipag-compete sa labas. Okay. At meron din namang senaryo na talagang ang pinanlalaban natin sa labas ay yung pinakamagaling na sa klase. Okay. Ano ang nangyari sa experience na ito? Bakit mas mataas pa? Kasi ang nangyari pala, minotivate nung coach itong math contestant na ito na kailangang champion, first place at second place ay exempted na sa exam. Kapag hindi nanalo dun sa level na iyon, sa champion, first o second place, ay mag-e-exam pa rin ang bata. Okay? Ngayon, nung natapos na ang competition, ang lumabas na result, third place ang bata. Okay. Actually, ang ginawa ng coach na ito ay sinunod nga. Dahil third place ang nakuha, pinag-exam pa rin ang bata. Nung nag-exam ng quarterly exam, na kung saan naka-perfect nga itong si batang nasa classroom na hindi siya nag-compete sa labas, okay, 5 ang mali. 5 ang mali nung math contestant. So, meaning to say, mas mataas ang magiging evaluated grade dahil pinag-exam pa ni teacher, na siya ding coach, yung lumaban sa labas. Okay, ngayon, viewers, kung kayo ang tatanungin, sino dapat ang bibigyan ng mas mataas na marka? Itong estudyante na nalaban sa labas, ito yung pinakamagaling na sa math, at ito namang bata rin na magaling din sa math, pero dahil nga na perfect niya, hindi naman siya yung nakikipag-compete sa labas, na perfect niya lang lahat ang exam pati mga quizzes, sino ang inyong bibigyan ng marka? Pag-uusapan natin at bibigyan natin ng komento o base sa aking kuro-kuro kung tama ba yung ginawa nung coach o nung subject teacher. Okay? Nung math teacher na iyon. Kung tama ba na ang mas binigyan niya ng mataas na marka ay yung hindi nag-compete sa labas. Okay. Una, dun sa pagbibigay ng motivation ng math teacher na iyon, ay masasabi kong mali. Kasi maaaring binigyan niya ng mas mataas na expectation yung pagkapanalo nung lalabas, yung magko-contest sa math. Okay, mali yun. Kasi for me, hindi siya motivation. Kasi minsan nga makakadistract pa yon sa capacity niya, makakadistract pa yon sa kanyang willingness to compete. Okay? Ano yung dapat gawin ng math teacher na iyon? Paano siya mag-motivate? Dapat, kapag maglalaban sa labas o magko-compete sa labas, yung bata, dapat sasabihin niya na kahit anuman ang kalabasan,
ng competition na ito, no matter what happen, at least ibigay mo lang yung effort mo, good luck na lang. Kung ano man ang kalabasan, yun pa rin. Okay? And, pangalawa, ano yung mali pa ng teacher? Kasi lahat ng math contestant ay may preparations. Okay po? Kaya dapat talaga na pwedeng gawing systematic ang pamamaraan ng guidelines kung paano i-evaluate ang performance para dun sa math contestant. Kasi dapat exempted na sa examination ang math contestant. Then, kung halimbawa naman at merong paghahabol na nangyayari kasama ang mga magulang na gusto rin ng magulang na ipaalam na magaling din yung kanyang anak kahit hindi siya nagko-contest sa labas. Okay, pwede pa rin gumawa ng isa pang systematic way ang math teacher. Ito yung sa kaparaan ng magkaroon ng quiz B o kaya ito yung tiebreaker. Tiebreaker activity or math activity kung sino talaga ang pinaka-the best, sino ang pinakamagaling, sino ang pinakamabilis magsagot, at sino ang talagang pinaka-the best sa math subject. Okay, dun pa lang malalaman na ni teacher kung sino talaga base sa pinakamataas na score. Okay. Kasi para sa akin, kung akong tatanungin, talagang ibibigay ko kung sino ang math contestant, kung sino ang aking inilalaban, yun talaga yung pinakamagaling ko. Kasi bibihira sa akin, lalo na kung ako ang teacher, bibihira sa akin nangyari na talagang lagi ko ko-convince ang magulang na talagang siya yung aking ilalaban. Dahil minsan pinupuntahan ko pa sa bahay kung yun talaga yung aking contestant na talagang yun na yung aasahan ko na lumaban sa ibang district or division. Okay? Kung saan pa man lalaban yung aking napiling bata. At kung halimbawa may pagkakataon na ang problema ay financial, talagang as a coach and trainer, talagang susuportahan mo ang bata para matulungan mo na talagang makasama sa competition ang bata mong target na pinakamagaling talaga sa math. Ayun lamang po ang aking opinion, at kayo viewers, kung kayo may sarili nyong opinion, i-comment nyo lang, i-suggest nyo lang, i-recommend nyo lang sa ating comment section. Okay, maraming salamat.